Magandang umaga sa inyo mga kapatid sa Panginoon, brethren. At yung ating devotion ngayon ay yung a wise man build on a rock and a foolish man who builds on sand. So yung title. At bago tayo mag-umpisa ng devotion natin, tayo po'y mananalangin sa Panginoon, no? Dakilang amang Diyos sa dakila na makapangyarihan kayo sa lahat. Kayo po manguna ng banal na Espiritu nyo, God, sa pag-aaral ng salita sa Book of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Na pag-aaralan po kayo mag-bless, magpala ang Diyos sa guide ng Holy Spirit nyo, ng wisdom, power nyo, God. Sa devotion po nito kayo may taas, hindi po ako, at kayo po ang mapapurihan, hindi po ako. At kayo po magproteksyon ng Diyos sa devotion nito at pagkain po ng aming spiritual. Salamat po at patawad sa aming mga sala at kakulangan. At kayo manguna ng banal na Espiritu amang Diyos, kayo po may taas, hindi po ako. Ang may taas po amang Diyos sa dakila, yung ginawa ng Panginoon sa krus. Na blessing na yun. Yun ang totoong kayamanan. Salamat po. Po ang manguna mong Diyos sa video na to sa devotional and napagkain na aming kalo spiritual na mga kapatiran. Thank you po in Jesus name, amen. Yan mga kapatid sa Panginoon, good morning. Ayan, yung topic natin ngayon, yung taong nag-build sa bato. Ngayon, babasahin natin yun sa Book of Matthew. Yan. Sa Book of Matthew chapter 7 verse 24. Sabi diyan, therefore, whosoever hears the sayings of mine and does them, I will like him unto a wise man which built his house upon a rock. So yung taong matalino po, mga kapatid sa Panginoon, ay nagtayo dun sa bato. Ang bato po na tinutukoy dyan sa verse na yun, si Jesus Christ. Yung bato na yun na pundasyon at yung ginawa niya sa krus na matibay. At pinapakita dyan sa verse yung ginawa yan ng Panginoon Jesus dun sa krus. Yung si Jesus ay napako sa krus, namatay at nilibing at nabuhay sa ikatlong araw at nabubundol sa krus to pay the sins, the penalty. So yun yung matibay na pundasyon rock, si Jesus. Kaya repent and believe the Lord Jesus Christ died on the cross. That's the saving power ni God, yung ginawa niya sa cross. Faith to Jesus alone on His finished work on the cross. So yun yung matibay na pundasyon. So dyan makikita, ang pundasyon lang ay ang Panginoon Jesucristo, yung ginawa niya sa cross para sa kaligtasan. Yan ang matibay na pundasyon. Sunod naman, yung ganun pa rin yung 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. So yun, sabi naman dito, dumating ang floods, bagyo, winds, pero hindi, and it fell not. Hindi bumagsak. Kasi alam niyo kung bakit hindi bumagsak, ang pundasyon ay doon sa rock. Hindi, kahit binabagyo na siya, hindi siya natinag. Kaya yung pananampalataya niyo sa Panginoon Jesus, yung sa ginawa niya sa krus, na finish work niya, pagbabayad sa sin and death, punta ng tao sa impyerno, yan ang matibay na pundasyon po. Yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus. Yan ang matibay na pundasyon, kahit bagyuhin ka pa, nananampalataya ka sa Panginoon Jesus, na anak ng Diyos, sa ginawa niya sa krus, hindi ka matitinag sa kahit anong bagyo. Kasi yun yung saving faith sa Panginoon Jesus, yung ginawa sa krus, and repentance, no? So doon makikita yung matibay na bato, si Jesus, yung ginawa niya sa krus. Kaya hindi ka basta matutumba, kasi matibay yung
pundasyon. Yun ay si Jesus. Yung ginawa niya sa krus. Kaya, dumating man ang unos o bagyo, ay hindi matitinag. Kasi nakatayo sa matibay na pundasyon. Siyempre, Diyos po ang Panginoon, Jesus God, hindi talaga yung matitinag. Pag doon ka na nampalataya sa Kanya. Ano? Sunod, yung 26. Yan naman yung point 2 ko. Point 2. Point 1 pa lang po yung yung 24 tsaka 5. Isinagawa. Yan. Yun yung point 1. Isinagawa. Yan nga. Yung matibay na pundasyon si Jesus. Yung ginawa sa krus. Yan ang panampalatayanan natin. Point 1. Yung point 2 naman, and everyone who hears the sayings of mine and does them not shall be likened unto a foolish man which built in his house upon the sand. Mga kapatid sa Panginoon, ito naman yung taong hindi nag-build sa sand. Mas basahin pa natin yung 27. And the rain descended, and the floods came, and the winds blow, and the beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So, dumating yung bagyo, calamity, floods, bumagsak siya. Bakit po, mga kapatid? Dahil mali yung pundasyon niya. Hindi si Jesus Christ yung finish work niya sa cross, yung pundasyon. Iba. Sabihin, iba yung pinapanampalatayaan niyang Diyos at iba yung paraan ng kaligtasan niya. Hindi dun sa ginawa ng Panginoon sa krus. Na pagbabayad sa kasalanan, death penalty, faith. Hindi dun nakaasa. Sabihin, ibang Diyos ang kanyang inasahan. Kaya maling pundasyon. Yung sabihin po ng sun na ito. Sabihin, hindi po si Diyos yung may kanala niya, Diyos rock. Iba. Sabihin, idols. So, yan yung sa devotion po natin dito sa ano naman to, point number 3 na to yung isa, yung 2. Ayan, yung yung point 3 ko po wrong foundation, tsaka yung point 2 ko po pala hindi isinagawa. Tama, ayun. Sabihin, pagbagsak ang inabot. Parehas lang po yung 2 and 3. Kasi mali ang kanilang sinasandigan. Kaya, mga kabreden sa Panginoon, ang lagi lang natin sandigan, pundasyon, ay yung finished work ng Panginoon Kristo doon sa krus. Yun yung kaligtasan na offer na free na panampatayan na natin. Wala na iba. Yan yung way ng kaligtasan, yung ginawa ng Panginoon sa krus. Wala na iba. Hindi good works o ano man reliyon o naman pagiging mabait. Hindi doon ang paraan ng kaligtasan, kundi sa finished work ni Jesus sa krus na ginawa niya ng pagbabayad sa sin and death, and dahil napupunta natin mga makasalanan. Kaya salamat sa Diyos. Praise God. Napakabuti ng Diyos sa kanyang ginawa doon sa krus ng Panginoon Jesus. So yun ang kagandahan dito sa verse na to. At pinapakita din sa verse nito, mga kapatid sa Panginoon, sumpain din ang nangangaral ng gospel ni Jesus na hindi patungkol sa krus. Yung lumalaban sa krus ng Panginoon Jesus ay sumpain, let them curse and condemn eternally. Sabi, nakakatakot po yung lumalaban sa krus ng Panginoon Jesus na ginawa niya doon pagbabayad. Nakakatakot po yung hindi kinikilala ng tao yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus. Sobra po nakakatakot yan. Tapos yung hindi po kumikilala sa Panginoon Kristo na anak ng Diyos sa ginawa niya sa krus at si Jesus ay Panginoon God, ay nakakatakot po yan na rebellion sa Diyos at hindi mo pagkilala sa totoong Diyos, sa ating Panginoon Jesus po.
So, dyan makikita mga ka-viewers yung different gospel din dito sa verse na to. Yung any wrong gospel. Kumbaga po, tinanggal yung krus ng Panginoon Jesus. Iniba yung paraan. Tapos hindi na po pinapakinggan yung word ni God. Yan po ang mahirap din. Tsaka, ang dami na po niyan sa panahon natin. Different gospel na katawagan nila sa Panginoon Jesus iba-iba. Sa ibang sekta, si Jesus ay propeta. Sa ibang sekta, si Jesus ay hindi Panginoon God. At marami pa. Tingnan niyo po, makikita niyo. Diyan pa lang, different gospel na. Pag hindi na po yung ginawa ng Panginoon sa krus ang pinapanampatayan ng faith belief system, no? At sa grace ni God, no? Maling gospel na po yun. So yun, yan din po ang punto nitong nagtayo sa batuan at sa buwanginan. Kumbaga, pinapakita dito yung totoong Diyos tsaka yung peking Diyos. So, dahil magtatapos, mga kapatid ko sa Panginoon, at i-memorize ko na lang yung verse. Hindi ko pa memorize eh. So, salamat. God bless.